Itong truck na to ay naglalaman ng mga relief packs, groceries at mga bigas patungo sana sa mga katutubong Aita sa isang bundok sa Pampanga. Sumabit pa. 10 kilometro pa ang layo pero dito pa lang hindi na kami makalagpas. So mga nilalang, meron lang tayong konting problema kasi hindi dito tayo ngayon sa may tulay. Problema, hindi kasya yung truck. Tumama sa rail ng tulay ang truck namin dahil sa taas nito. Sumabit tayo. Makakarating pa kaya ito para sa mga batang Aita na umaasa sa dala namin? O mag-aantay lang sila sa wala? All goods mga nilalang, sa episode na to ay pupunta tayo sa Florida Blanca para maghatid ng ligaya sa mga batang Aita kasama ang CIP family. At isa din sa episode na to, ang pagtinda natin ng kape sa Silang Cavite. Para naman sa kape pang gasolina, may bago nga rin pala kami power station ipapakita sa inyo. All goods, huwag na natin patagalin to. Let's get it, man! Mikey Lee's the Vlogs. At umpisahan natin tong video na to dito. So yung mga nilalang nandito na kami sa paggaganapan ng hatid ligaya ng tagpuan. Dito kami ngayon. Una mag-outreach sa Nabuklod dito sa Pampanga. So kakarating lang namin, men. Ang daming aberya na nangyari. Pero ang mahalaga, ito na kami ngayon. Yan, magandang buhay sa inyo lahat mga bata. Ako nga pala si Kuya Mike, no? Kumusta kayo lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kami nga po pala ang Camping Ideas Philippines. Kami po ay mga campers na nagsama-sama at nagtipon-tipon para magbahagi ng blessing at ng tulong sa inyo. Yan, at syempre nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon dahil nakakating kami ng safe dito at nagawa namin to ng matiwasay. At hindi lang po yun, nagpapasalamat din ako sa mga naging bahagi na itong programang ito, yung mga sponsors and donors natin. 1, 2, 3! Sa mga oras na to, wala kaming balita sa truck, wala kasing signal dito sa lugar. Hindi namin alam kung ano na ang sitwasyon doon, kung may nahanap pa silang ibang daan, o kailangan namin bumalik para kunin ang mga dala sa loob. At nang matapos na ang palaro namin, yun, nakarating na sila. Sa wakas, dumating din ang truck na inaantay namin. Nakapagbigay tayo ng grocery packs, hygiene kits, at iba pang tulong sa mga batang Aita sa Pampanga. Bukod dito, nakapaganda din tayo ng meal para sa mismong araw ng outreach at mapakain sa kanila. Halos 300 kabataang Aita ang nahatiran natin ng saya at pag-asa. At lahat ng ito ay naging posible dahil sa mga umattend at nagpadala ng donasyon para sa Tagpuan Year 5 camping event ng Camping Ideas Philippines. Taon-taon natin ginagawa ang hatid ligaya ng Tagpuan. At ngayon, ay mas pinalaki pa natin to. Hindi lang dito sa Luzon nagkaroon ng outreach, kundi pati na din sa Marinduque at Cebu. Napakasarap talaga sa pakiramdam na makita ang saya sa mga taong nakatanggap ng tulong kahit mainit at nakakapagod. Napapawi ang lahat ng yon kapag nakita na namin ang mga ngiti ng mga batang to. Ngayon, may natira pa tayong grocery packs at bigas, kaya naman ipapamahagi naman natin to sa mga nangangailangan sa daan at sa mga lugar na pupuntahan natin. Maraming salamat sa umaapaw ninyong pagmamahal at suporta sa hangarin namin. Kahit tapos na ang tagpuan at hatid ligaya, tuloy-tuloy pa din ang paghahatid ng ligaya sa mga tao. Pinaandar ko muna si homie kasi nalobat na yung mga power station natin. Kahapon kasi sa biyahe papunta dito, nasa 50% lang yung mga power station natin. Nakalimutan ko i-on yung charger ng alternator natin papunta sa power station, kaya nasa 50% lang yung pinaka main na power station natin, 50% lang yung baterya na ikagga niya. So ngayon umaga pala, pinaandar na natin sa homie para makapag-charge. Speaking of power station, mga nilalang, meron nga pala tayong bagong power station at first time ko magkakagawa ng ganitong brand. Ito ang DJI Power Mini. Sobrang solid niya, sobrang liit lang nito. Parang isang napakalaking power bank lang.
Madami na tayong power station at honestly, isa to sa mga nagustuhan ko. Compact siya para sa isang 1 kWh na portable power station. Hindi siya matakaw sa space at kaya niyang buhatin gamit ang isang kamay lang. Perfect siya sa mga setup tulad na itong camper van natin. Limited lang ang space. Dedicated nga pala tong DJI Power 1000 Mini sa pag-charge ng phones, camera batteries, drones, at kahit laptop habang nasa biyahe. Pero syempre, kaya din ito yung mga appliances up to 1000 watt tulad ng ref at electric kettle. Ito na siguro yung best upgrade ko as of now. Gusto ko din dito, malinaw yung display niya kaya kita mo agad yung battery status at power usage. At dahil madaming ports, hindi hassle magsabay-sabay ng gamit. Meron siyang USB Type-C na ang max ay 100 watts at meron din siya ditong cable na ang kayang ibigay din is 100 watts. Meron din available na dalawang USB hub. Ang max naman na kayang ibigay nito is 12 volts. At isa sa paborito kong features dito, itong built-in na retractable na USB Type-C at sakto pa sa phone ko dahil fast charging na 100 watts na din. Meron din built-in na light na sobrang useful lalo na sa gabi pag nasa campsite kami. Ito na din yung nagsisilbing lamp ko. Yung mga ganitong maliliit na details, malaking bagay ito kapag nasa outdoor ka. Ito naman yung pinaka-importante para sa akin, yung way of charging niya. Syempre, lagi tayo nasa outdoor at nasa kalsada. Kailangan maraming way siya na charging. Pwede mo siyang i-charge sa AC o sa grid. At hindi lang yan ang paraan para ma-charge itong power station. Dahil meron din car battery charging cable para ma-charge natin dito sa ating camper van ang ating power station. Ito ang isang option para ma-charge natin ang power station. Ikapit na natin to sa baterya ni Homey. Yeah, so napakadali lang naman i-install nito dahil meron na siyang black and red. Yung positive and negative papunta doon sa terminal ng ating battery. Yan, at ang pinaka-importante dito, so meron na siyang kasamang fuse. So sigurado na hindi magsha-short circuit o masisira yung ating power station. Kapit lang natin tong positive at negative. Ayan, all goods na, nailagay na natin yung positive at negative nitong ating charging cable. Bago natin isaksak dito sa ating power station, pandarin muna natin si Homey. Tumunog na siya. May lumabas na rin na voltahe. Ayan, charging na tayo mga nilalang. Testingin natin kung hanggang ilang watt yung kaya niya ibigay. Netong sasakyan ko habang naka-idle, 12.8 volts ang pumapasok na voltahe ngayon sa kanya. From 0%, kakasaksak lang natin, nag 1% siya agad. Base naman dito sa kanyang time, mga 3 hours bago siya mapuno. So kung ang biyahe mo malayuan, mga 2 to 3 hours yung biyahe, pagdating mo dun sa spot, full charge na rin itong power station mo. All goods, diba? Yan, so pinatay na natin si Homey. Unti-unti din bumababa yung charging niya hanggang sa nawala na. So maganda, hindi madidrain yung baterya ng ating sasakyan kapag ganun. At hindi lang yun yung way niya para mag-charging. Try naman natin dito yung solar. Meron tong solar port, itong SDC kung tawagin. Kapag bumili ka ng brand new na ganitong power station, meron na siyang kasamang cord nun, yung SDC cord. Tapos yung dulo naman niya MC4. Ang solar panel nga pala natin na gamit is hanggang 120 watts. Yan, so ang voltage pumapasok sa kanya 18. Tapos yung wattage naman is 18 din. Naglalago siya ng 18 to 25. Alas 4 na kasi ng hapon at hindi na ganun kainit o katarik yung araw. Yan o, halos palubog na. So medyo bababa talaga yung harvest natin. But anyways, ito yung gamit nating solar panel. 120 watts lang, okay naman. At gamit itong MC4, gumagana siya dito sa ating power station. Try naman natin itong isang way ng charging niya. Itong retractable na cable, nabasa ko is pwede daw siyang way ng charging. So sasaksak natin siya sa power bank. Oo nga, nag-charge nga siya oh. Grabe, solid. Hanggang ilang watts kaya yung kaya niya?
Kasi hanggang 100 watts tong cable eh. So naglalaro siya ng 90 to 92 watts. Solid men, ngayon lang ako nakakita ng power station na pwede isaksak gamit itong Type-C. Usually kasi solar panel dito sinasaksak, pati na yung grid niya or yung AC niya dito sinasaksak. Ngayon lang ako nakakita na itong cable, isang way din siya para i-charge. Grabe, solid, ang galing. Dinalan na tayo sa biyahe. Malakas yung pagbukas ng ulan ngayon. Papasok na yata. Ay, binabaha po. Wow. Tapos papasok na yata yung rainy season again. Grabe men, umalis tayo. Sobrang init. Tapos ngayon, lakas ng ulan. Binabaha pa. All goods mga nilalang, nakarating na kami ngayon dito sa Silangan Blank Space at muling nagbabalik. Yan, magsa-setup lang tayo. Yan, at nandito rin sila L6. Medyo late na kami nakarating, gawa ng naghanap kami ng mabibila ng yelo. Walang mabilhan, no? Shucks, basang-basa. Basa nga sir. Ang lakas kasi ng ulan kanina pagka biyahe namin. Yung mga upuan natin nasa taas. Yan o, basang-basa. Kuna na ng tubig. Magagabi pa naman na. Tingnan natin kung magagamit natin to ngayong gabi, no? So magbubugo na tayo ngayon ng kape dahil magkakape sila ni L6. Masarap kaya ng matcha. Kaso makuglapit siya. Masarap ang matcha ni Sir. Ah? Diba? Ako nakakatingin kasi nun eh. Yun ang gusto kong tingnan dati. Kaso wala eh. Ay, wala ko Ito lang. Yung dirty matcha, ano yun, may lupa. Ay, ako madumi pala. Isang caramel macchiato ka ba? Caramel macchiato. Aron, ito na lang. Ice choco matcha. Masarap yun, sir. Oo. O, wala tayo ng oo, sir, ha? Parang tulala ka pa Di sa... ba yun ka, mag-matcha ka na lang. Mas marunong ka pa talaga sa customer. Sino ba inom, sir? Ikaw ako. Pag di ka sarap, bigyan ka na lang ni Sir ng isang cup ng chocolate. Sarap. Panalo! All goods mga nilalang at sumapit na nga ang gabi. Yan, malamig na ngayon dito. Anyways, sila L6 paalis na. At si Sabana, inaantok na. Antok na ikaw? Hmm? Opo, antok na po. So mga nilalang, magluluto na muna ako ng aming dinner para naman makakain at maaga makapagpahinga dahil bukas may mga campers na napupunta dito. Biglang buhos ng ulan. Makain kami, biglang bumuhos ng ulan. Good morning! Morning! Morning, Mami. Good morning. Oo, naipunan na yung taas natin, no? Tubig dun sa taas. Grabe, lakas kasi ng ulan kagabi. Tapos nilagyan ko na nga ng tukod to dito. Umaraw na ulit. Pero as per weather forecast, mamaya mga hapon suulan na naman.
Grabe din yung ulan kagabi. Sobrang lakas. Tapos sablay na tong ating awning. Iipunan na siya ng tubig. Hindi daw si Daddy. Gulat siya eh. Ay! Aba. Hi. Morning. Nagpa-play ikaw dyan sa camping chair mo. Ang bilis na lumaki yung mga nilalang. Parang kailan lang o hindi ko alam kung mabagal lang talaga ako mag-upload. Pero yung last upload natin, halos baby pa talaga siya nun. So yan, tignan nyo naman, nakaupo na ngayon siya ng sarili niya sa isang camping chair at nakatingin sa atin. Kakagising lang kasi niya, hindi ko alam kung wala ba siya sa mood. Siya nag-i-smile eh. Smile naman ikaw, smile mo sila. Smile mo sila. All goods, almasal muna tayo. Nagluto kami dito ng pansit canton. At syempre, kape at pandesal. All goods na, extra shade. Yung mga customers natin pwede rin dyan na umi-standby. Yung mga mag-walk-in dito ng mga walang camping gears, pwede dyan, no? Sarap ng tulog sa Savannah. Malamig pa rin kasi kahit na medyo mataas na yung araw. Ano order po? Strawberry. Dirty master. Yan, order tayo nito dun sa kabilang merchant. Yun kung nakikita nyo. Si Southbuds SNY. Yan, bumili tayo ng poppers. Merienda muna tayo. Opo. Yung strawberry latte po isa, no? Mag-overnight kayo, ma'am? Hindi, taga dito lang kami. Ah, okay. Isang hot coffee latte, tayo isang cold mocha latte. Okay po. Pamilyar ka, boss? Ikaw, vlogger ka, di ba? Napapanood ko to eh. Ah, talaga, sir. Sa ano po, Facebook at saka YouTube Pero po. hindi ko alam na nakaganto ka na. Ayun, napanood ko yata sa'yo, yung ano ka ba, raw camping ko dati. Alam ko nag-raw camping ko eh. Opo. Tama ba, boss? Opo. Nakamotor po ako dati. Tapos po ko raw camping po yung Oo, yung pinupuntahan. sino na raw talaga, literal na raw. Hmm. Yung pwede ginagawa yung mga type lang. Oo, ganun po. Baka napanood nyo na po ako dati, sir. Dati pa yun, parang 5 years ago na yata yun eh. Raw camping. Meaning doon yung isa sa raw camping. Hanggang ngayon po, mas gusto ko raw camping. Ito po yung mocha latte. Sir, wala lang akong takip sa Okay hot. lang. Ah, sige. Okay na, boss? Ako'y salamat po. Thank you. Natipan na naman tayo mga nilalang. Bali ang bill nila is 220. So meron tayong 80 pesos na tip. Solid. Salamat po. Magandang buhay sa inyo mga nilalang.
Medyo sipipon tayo gawa ng sobrang lamig kagabi. Ikatlong araw na namin ngayon at plano na rin namin na lumipat na ng panibagong spot. Sa iba naman tayo magtitinda at magka-camping. Pero bago yon, umpisa muna natin tong araw na to sa isang mainit na kape. So mga nilalang, i-check natin kung magkano yung kinita natin. Konti lang yung tao pero all goods lang naman. Ang mahalaga nakabenta pa rin tayo at hindi tayo na zero. Pang gasolina ulit to, papunta dun sa next spot na pupuntahan natin. Hindi naman natin kailangan mag-restock dahil marami pa tayo. 8, 9. So yun, naka 1,500 tayo na benta. Yan, all goods na to. Para sa susunod na destinasyon. Marami po salamat sa mga bumili sa Homey Cafe. All goods, nakapakap na kami at on the way na sa panibagong spot. Kita-kits tayo sa Quezon, sa Bangkong Kahoy. Doon naman tayo mag-camping at magtinda ng kape. Maraming salamat sa panonood. It's your boy Michael Lista, man. Peace! All goods mga nilalang, bago tayo magpunta sa Bangkong Kahoy, magpasukat muna tayo ng panibagong foam ni Homey. Ninakaw kasi yung foam na hinihigaan natin dito sa loob ng ating camper van. So on the way kami ngayon sa Euratex para magpasukat at magpagawa ng panibagong foam. Ako na lang po. So nakuha na natin yung bagong foam sa kama ni Homey. All goods.